Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. Patupang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaliin mo sa amin ang agos sa iyong pag-ibig, upang sa pagmamahal namin sa iyo na higit, makamtan namin ang mga pangakong di malilip, hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon, at sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaon, puno ng kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo sa mga tuyong kalansay,
Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ang ipinasabi niya, bigyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman, at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako, tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nagtayuan sila. Sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto at wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan, kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo ako ang Panginoon, ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, Panginooy papupurihan sa pag-ibig niya'y kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayang magpuri, yamang nagligtas sa tulong ng poon sa sariling bayan. Sila'y tinipot pinagsama-sama, silangat kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong nalugmak sa ilan ng dako, at doon nanahan sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar na silang matitirahan. Wala nang makain kaya't nagugutom, nauuhaw na lubha, ang katawan nila ay naging lupaypay, labis nang nahina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang siya'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag at dininig naman. Sa gapit na lagay sila'y iniligtas, inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat naman sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagligtas. Yaong nauuhaw ay pinainom upang masiyahan ang nagugutom at pawang binusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mong Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo yung sarili, ibigin mo yung kapwa gaya ng yung sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Intellectual pride. Intellectual pride. Ito yung namamayani sa pagkatao ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, ng mga Eskriba, at din ng mga matatanda ng bayan. Ano ba itong intellectual pride na sinasabi natin? Ito yung nag-iisip na sila yung maalam. Maalam sila sa maraming bagay. Kundi man maraming bagay ay sa lahat ng bagay. Ay dahil sila ang maalam, sila madalas ang tama at kadalasan mali ang posisyon ng ibang tao. Kumbaga sila lamang parati ang tama dahil ang pinakabasehan nila diyan ay yung sila ay maalam tungkol sa maraming bagay. Meron mo ba kayo kakilala mga ganyan mga tao? Yung may intellectual pride. Sa social media, sa Facebook, subukan natin magbasa ng mga comments kapag may mga nagpo-post. Doon makita natin na maraming mga Pilipino ang may sadyang katangian ng pagkakaroon ng intellectual pride. Na para bagang lahat ng issue, lahat ng may popost dito ay meron silang komento tungkol sa isyong iyon. At ito nga mga kapatid ang siyang tinataglay ng mga Pariseo, Saduceo, Eskriba, mga matatanda ng bayan. Madalas sa kanilang pagtatanong kay Jesus, isa lang ang kanilang intensyon. At ano iyon? Ang subukin ng Panginoon upang meron silang maiparatang laban sa Kanya. Yun lang madalas ang dahilan nila kung bakit nagtatanong sila sa ating Panginoon. Kaya nga sa Ebanghelyo na ating napakinggan, nung mapatahimik ni Jesus ang mga Saduceo, siya namang dalubhasa sa kautusan ng mga Pariseo ang lumapit sa ating Panginoon at nagtanong, o habi nga upang subukin ito, kung alin ang pinakamahalagang utos. At ito may dinasagot ng ating Panginoon. Ito'y tungkol sa pagmamahal sa Diyos, ito'y tungkol sa pagmamahal sa kapwa-tao. Caritas, charity. Pero sa pagsagot dito ng ating Panginoon, ang nais pagtuunan dito ng pansin sa ating pagiging sa araw dito ay sa pagsagot ng ating Panginoon. Tinanong siya, sagot siya ng diretsyo. Bagamat alam ni Jesus ang nilalaman ng isip at puso ng mga nagtatanong sa Kanya. At ito'y upang
subukin siya at meron silang maiparatang laban sa kanya. Sinagot niya ito ng, sabi nga yung very calmly. Sinagot niya ito ng maayos. Ngayon, sa pagsagot dito ng ating Panginoon, walang pagyayabang. Hindi niya sinagot ang nagtatanong upang ipahiya ito. Hindi niya sinagot ang nagtatanong upang ipakita na may alam siya. Dahil kung titignan natin, talagang alam ni Jesus sa mga bagay na ito. Pero sinagot niya ito upang, sabihin natin, to win over itong mga detractors niya. To win them over. Nais ang Panginoon na unti-unti yung mga ganitong tao sa kanyang paligid ay mabago. Alalaong bagay, nagre-reach out ang Panginoon parati sa kanila. Pero sadyang ang mga pariseo at eskriba, ang mga saserdote, ay sadyang naging mataas na. Sadyang dilamo na sila na kanilang intellectual pride. Kung kaya't maski anumang isagot dito ng Panginoon, bagaman alam nilang tama ay hindi pa rin nila matatanggap si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Gusto ni Jesus mag-reach out sa kanila. Gusto ng ating Panginoon to win over them. Bakit? Dahil ang Diyos ay pagmamahal. Dahil ang Diyos nais lahat ay maligtas. Maski ang mga kumaaway sa Kanya, maski ang mga nagpahirap sa Kanya, maski ang mga nagpako sa Kanya. Sa ating pong unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Ezekiel, ay ating natunghayan dito ang isang vision. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, dinala si Ezekiel ng Panginoon sa isang lugar na puno-puno ng kalansay. At ang tanong nga niya, kaya bang buhayin ng mga ito? Bagay sagot ni Ezekiel, kailangan po ang nakakaalam. Kailangan po ang nakakaalam. Si Ezekiel, walang intellectual pride. Alam niya kung kanyang kapasidad, alam niya yung kanyang kakayanan. Kung kahit nung tinanong siya ng Diyos, kung kaya bang mabuhay ng mga butong ito, ang sagot na lamang niya ay kailangan po ang nakakaalam. Pero itong vision na ito, mga kapatid, na kung saan unti-unti nag-connect yung mga buto hanggang sa ito'y mabuo muli. Magkaroon ng laman, magkaroon ng balat, pero walang buhay. Tapos ano sinabi sa inyo ng Diyos? Sabihin mo sa hangin na umihip siya upang bigyang buhay ang mga bangkay na ito. At yun niya ang nangyari. Pero ito po ay vision tungkol sa bagong Israel. Kasi nga ang Israel ng panong iyon, sabihin natin may tuturing na parang patay na. Dahil sa kanilang katiwalian, dahil sa kanilang kawalan ng katapatan sa tipan na ginawa ng Diyos sa kanila. Kung kaya't matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, mga pagsakop, pagpapahirap, anong sabi ng Diyos? Gagawa siya na isang bagong Israel. Hindi man itong panong iyon nung sa lumang tipan, pero bagong Israel ay ang simbahan. Tayo, ang binigyang bagong buhay ng Diyos upang sa gayon, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, tayong lahat ay buhayin niya. Pagmamahal, nag-reach out ang Diyos sa mga detractors siya, patuloy nag-reach out ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon, anong nais ipaalala sa atin dito? Kung ang Diyos naging, sabi nga ay panatag, kung naging ganyan na pamamaraan niya, maging sa mga kumakaaway sa Kanya, ito isang magandang paanyaya sa bawat sa atin na sa dulo ng grasya ng Diyos, ito rin ay
magawa natin. Let us try to reach out sa mga tao na hindi maayos ang ating pakikitungo. Let us try to win over them. Bakit? Kasi yun ang ginawa sa atin ng Diyos. Kasi yun yung nararapat na ginagawa natin. Totoo, mahirap. Kasi minsan may kaibigan, pamilya, mahirap din mahalin. Paano pa kaya yung mga may intellectual pride? Paano pa kaya yung mga kinaiinisan natin? Paano kaya yung hindi natin gusto? Paano kaya ang ibang tao? Mga kapatid, si Jesus naging maayos sa kanyang pamamaraan. Mabuti ang kanyang pagkitungo sa lahat, kahit alam niya na parating malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Naging mabuti si Jesus sa kanila to reach out to them, to win over them. Kaya yun ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Bagamat marami tayong kasalanan, bagamat minsan may intellectual pride din tayo o sadyang mayabang tayo, pero ang Diyos nagre-reach out parati sa atin. Sana, siguro, sa araw nito, bukas, sa makalawa, tingnan natin, kilalanin natin, sino yung mga tao o isang tao na pwede nating ma-reach out. Amen. Ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin na may pag-ibig sa ating kapwa, tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Ating itutugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu Santo, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Molina Cornista, Colonel James Nepomuceno. Kaya hindi patuloy nating dalangin ang natatanging kahilingan din na Josephine Bardos at Maureen Nepomuceno at Pamilya Reyes para sa nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Aurora Abayon, Father Manuel Anastasio, Father Manuel Manicad. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Maria Cristina Laderas Manginao, Natalia Reyes, Jamir Eitan de Vinagracia, Mamer Vicente, Ayesha Vicente, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Imelda, Roberto, Gigi, Priscilla, at Mamerto Sr.
Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Kayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kailangan, bigyan mo kami ng biyaya na may sa buhay ay iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pag-aalay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang magkapalitan na yung kalooban ng aming handog. Sa aming paghain na yun na rin ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo yung pinila sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay na anak mo nalagak sa amin, nang katiyakan na kalamaboy kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel, pagsisiawit at papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para makayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ideri sa aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
isinasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanaya niya makiisa sa kanyang banal na bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso.
Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pagkinabang si Kristo'y aming pinagsaluhan. Hiniling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanya pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Pumayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ng bayang malaya, awit ng papuri, pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Magandang umaga po sa ating lahat.